Mga good news at bad news. Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong take mo tuwing hapon? Kasama sina Maan Macapagal at Sandro Ochoa. ATM. Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Anong take mo? Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ay, magandang hapon po. Ako po si Sandro Ochoa. At ako naman, si Maan Macapagal. You're back. Yeah, I miss you, You're mga back. ka-ATM. At saka nakaputi tayo ngayon. Correct. Hindi po kami nag-usap. Yung sa'yo polka dot, sa akin, ano ba to? Ano? Lines. Iba-iba yung kulay. Basta kwadrado Lines, siya. Oo. Pero ang sabi nga, wag na raw natin suotin ulit ito. Bakit? Ang daming nangyayari. Siniksik nyo naman lahat sa Lunes. Tapos umulan pa. Umuulan-ulan pa. Correct. Kayo talaga. Oo nga. Ay, kumusta kayo mga ka-ATM? Ikaw ang kamusta? Binabaliktad ko lang. Well, yun na nga. You're back. Oo, yes. Eto nga, di ba dati sa coverage natin, may sinasabi tayo, hay, nalunisan na naman tayo. Nalunesan. Kasi nga, ibig sabihin, pag ang daming coverage, ang daming storya, yun yung tipong hindi magkanda ugaga, di ba? Yun nga. Correct. Nalunesan. Oo. Ngayon nga, ongoing na, no? Ang Oo nga. dami. Eto, sabay-sabaw. Oo, kumuha muna tayo ng update mula sa Senado. Naroon ngayon si Radyo Patrol, Robert Mano. Go ahead, Robert. Sandro, mag-alas 4:30 ngayong hapon, dumating na dito sa Senado si Attorney Michael Powa, isa sa defense team ni Senate President, ni Vice President Sara Duterte. Bit-bit yung 5 maleta na maliliit ay dumating dito sa Senado. Si Attorney Michael Powa kasama yung iba pa niyang legal team na kasama para maghain ng reply dun sa articles of impeachment na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Kung matatandaan natin, ngayon ang deadline ng impeachment court para makapaghain siya ng reply doon sa articles of impeachment. Dumiretso ang sila Attorney Michael Powa sa tanggapan ni Senate Secretary Jose Luis Montales sapagkat binabanggit ni Attorney Powa kanina na kaya ngayon lang sila dumating dito sa Senado ay dahil inintay muna nila na mabigyan ng kopya ng kanilang reply ang House of Representatives. Nang na-receive na yung official reply sa House of Representatives ay nagtungo naman na sila dito sa Senado para maihain yung official reply ng Vice President doon sa article. Attorney Powa kanina, dahil 5 maleta yon na maliliit ay per set ito. So ibig sabihin isang maleta, isang set ng document. So, bit-bit nila mamaya, Sandro, ay pagkatapos ng filing ay inaasahan, binagyan naman din nila na magbibigay sila dito, bababa sila dito sa second floor para magbigay ng statement at magbigay na rin ng brief kung ano yung nilalaman ng naging sagot ng Vice President doon na inihain laban sa kanya. Magbabalik ako, Sandro, mamaya. Yan muna ang detalye at ang pangyayari mula dito sa Senado, 5 p.m. Binabanggit naman na ang sesyon ng Senado ay magsisimula at from there, titignan din natin kung ano yung magiging development sa kasagsagan ng sesyon ng Senado. Oo, Robert. Mula dito. Oo. Oo, kasi 'di ba sumama si Senate President Alan Peter Cayetano
no? Sa pagtungo naman ni Senador Jinggoy Estrada, saan yan? Kamkrami na ba yan o si IDG? So, aabot ba ng alas 5 yan? Makakaabot siya? Usually, pwede naman din na hindi Senate President ang mag-preside sapagkat meron tayong Senate President pro tempore. Meron din sila minsan na ina-assign from the majority na magli-lead ng session. So from there, malaman natin mamaya kung ganun pa rin yung mangyayari or hihintayin ang Senate President. Pero definitely, may session sila dahil bahagi ng calendar nila ng session. Kailangan nila magdaos ng session dito sa Senado. At yung mga mapag-uusapan, usually before the session, mamaya bago mag-alas 5 yan, sa kanila ilalabas yung agenda kung ano yung mga pag-uusapan para mailatag sa publiko yung mga expected na mga pag-uusapan. Pero ilan sa mga nakikita... Pero may agenda na, Robert. May agenda na ba, Robert? Sandro, hindi pa nila nilalabas ang agenda dahil maaga pa naman. Actually 5 minutes to 5 before the session. Nilalabas yung agenda na yan. At from there, malaman natin kung ano yung pag-uusapan. Pero kanina, gaya ng binabanggit ko, may mga ilang personalities, sila Winnie Monson ay dumating dito, manonood daw sila ng session ng Senado. Sige, Bert, balikan ka namin. Bert, balikan ka namin. Papasok lang muna namin to. Balikan ka namin dyan sa Senado. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Kumuha naman tayo ng flash report mula kay Radyo Patrol, Jom Garner. Go ahead, Jom. Sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City na dadalhin si Senador Jinggoy Estrada at iba pang dating opisyal ng DPWH na subject ng arrest warrant na inisyo ng Sandigan Bayan 5th Division. Kinumpirma yan sa DZMM ni Attorney Ruth Ferrer, Executive Clerk of Court ng Sandigan Bayan 5th Division. At kung matatandaan natin, yan yung pinaglalagakan o paglalagakan ng iba pang mga dating o mga sangkot sa maanumalyang flood control project. At tambayanan ng follow-up report sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, DZMM. Jom, nabanggit na kung saan siya ilalagak doon. Pinakita na ba yung lugar kung saan siya magsistay? Walang kinakitang wala hindi sinabi kung saan exactly, pero kung matatandaan natin sa mga previous reports din, nakita ko personally, merong specific na lugar dun sa New Quezon City Jail na paglalagakan ng mga sangkot di umano sa mga anumalyang flood control project. Base dun sa mga nakita natin, kung maaalala ko kung tama, for may bank bed dyan na kasya para sa apat na tao. Merong electric fan, well ventilated naman. Pero siyempre dahil mainit ang malinsangan ng panahon. Walang aircon. Natagakpak ang pawis dyan. Nako. At may CR din sa loob. At, walang aircon, Jom, walang aircon. Walang aircon. At may kasama siya, hindi siya mag-isa lang sa selda. Wala pang dinetalye dyan yung clerk. Kung mayroon ba siyang kasama, kung magkakasama pa sila ni ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan at nung iba pang mga dating opisyal ng DPWH na subject din ng warrant. No? Siguro isa yan, pwede nating itanong maya-maya, pero sa ngayon, yan muna yung latest dito sa may division ng Sandigan Bayan. Jom, kasi kanina, di ba, kanina umaga, ang gusto ni Senador Estrada ay sa Kamkrami siya. Bakit dalhin, si IDG. Ito ba bakit ay lately lang sinabi? Etong impormasyon na doon siya dadalhin sa New Quezon City Jail? O ngayong hapon lang yan? Commitment order kasi ito. Ito yung nakalagay doon sa commitment order at ito yung masusunod at hindi yung request o yung hiling ni Senator Estrada. Kung tama ka, isa yan sa mga pagpipilian o pinagpilian ni Senator Jinggoy kung saan niya gustong madisplay. Pero sa huli kasi, korte pa rin ang magdedesisyon kung saan nga siya i-detain. So may booking procedure pa yan, di ba? Jom? Kasi ang nakita natin dito ay yung mga tauhan ng CIDG. Normally, kung tama sa pagkakaalala ko, dapat yung return of warrant at yung mismong subject ng warrant yung magpupunta dito para dun sa booking procedure, yung mugshot and yung fingerprints, no? Para malaman na buhay yung kanilang safe yung kanilang inaresto o yung sumuko sa kanila.
Pero hindi yan yung nangyari ngayon. Si IDG personnel yung nakita natin dito. At ang in-expect nga ay idediretso na sa New Quezon City Jail sa Payata si Senator Jinggoy Estrada at si ex-DPWH Secretary Manuel Bonoan. Alright, sige, maraming salamat, Jom Garner. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Tapamaan, sige nga, do the honors. Ayan, update naman tayo sa anumang ganap dyan sa Kamkrame, hatid ni Radio Patrol. Marlene Piadernos. Marlene. Ato, sa mga resetoran dito kami ngayon, hinaharang kami ngayon ng mga tauhan ng CIDG. Kanina nasa harap na kami ng tanggapan ng camp ng CIDG headquarters dito sa Campo Crame. Kaso hinaharang na kami ngayon dito sa dulong bahagi ng street ng kung nasaan yung tanggapan ng CIDG. Nakakapagtaka, hinaharang kami ngayon, samantalang may mga mamahayag sa loob na titipatis po ng tanggapan ng CIDG. Dagtungo lamang kami doon sa kabilang opisina sa CIDG NCR dahil may dumating na hello? Oh, go ahead, Marlene. Marlene, bakit naghigpit? May impormasyon ba kung sino yung dadalhin dyan sa may tanggapan ng CIDG? Dito sa palaki question mark yun dahil kanina naman andun kami sa tapat ng CIDG. Pero ngayon, nulipat naman sa CIDG NCR para i-check kung sino yung dumating na staff doon sa kabilang opisina. Pagbalik namin ito, hindi na kami pinapapasok. Pero may mga mamahayag pa rin na nanatili doon sa loob. Ngayon, nantabayaran natin yung susunod na hakbang na nanatili pa rin sa loob ng opisina ng CIDG si Senator Jinggoy Estrada, kasama si Senate President Alan Peter Cayetano at si DILG Secretary John Vic Remulla. Undergoing pa rin yan ng booking process. Pero nag-expect ngayon mga tauhan ng CIDG. Pero, Marlene, ang sinasabi mo, may dumating na. Tama ba? May dumating na. Ganina nasa harapan kami ng CIDG headquarters, yung main. Pero Hindi tayo sure kung si Senator Jinggoy kasi may informasyon, Marlene, na idediretso naman siya doon sa QC Jail News, sa may Payatas. Doon siya didetene. And hindi nga kami makakuha ng informasyon dito dahil hinahalala kami ng mga tuwa ng CIDG. Pero nananatili pa rin sa loob ng headquarters ng CIDG si Senator Jinggoy Estrada. Hinihintay natin yung paglabas. Pero magkabilang tulo ng kasada kung nasaan na talaga yung tanggapan na CIDG, nakasarado na at hinaharangan na rin yung media. Posible kaya na booking procedure doon. Tapos sa kanilang siya ikukumit. Parang gano'n. Basta siya ididetene. Actually, doon sa SOP, sa proseso naman talaga, kapag na-aresto ang binanggit ni General Morico kanina ng CIDG, idadalhin dito sa tanggapan ng CIDG sa Campo Crame Senator Estrada, i-undergo ng booking process at mugshot. Tapos, tsaka siya dadalhin sa Sandigan Bayan para sa return of warrant at saka mag-decide sa Sandigan Bayan kung saan siya ipipiet na kulungan. Sa mga oras na ito, hinihintay natin yung update kung idediretso pa ba sa Sandigan Bayan o idediretso na sa PE. Sige. Pero kasi kung standard po siya pag-uusapan, Sandigan Bayan ang uunahin. Sige, Marlene, babalikan ka na lang namin dyan sa mga kung ano pang mangyayari dyan. Pero sa ngayon, pumunta muna tayo sa Malacanang. Kumuha tayo ng update mula sa Malacanang. Makasama natin si Christian Yosores. Go ahead, Christian. Ito na, Zandro, ang Malacanang ay magbibigay ng pahayag sa pagsuko ni Senador Jinggoy Estrada. Pakinggan natin. We seem to join the minority, and then ang kapalit nun is he will be cleared from the cases that he's facing. Sa ating pagkakaalam, last year pa po nagkakaroon ng mga investigasyon at ang pangalan po niya ay nababanggit. Hindi lamang sa pag-iimbestiga sa Senado, kundi pati sa House of Representatives. At sila din po ay pinatawag sa ICI at ang pangalan din po ni Senator Jinggoy ay nabanggit po sa partial or partial report ni Senator Lacson. Kaya hindi po masasabi na ito ay may patungkol sa pag-form ng majority na binubuo ng 13. So, hindi naman po masasabi na ang kaso ay dapat na ma-dismiss lang dahil lang sa pagpunta niya o paglipat niya sa minority.
So it would be unfair to all Filipino people kung gano'n na magiging dahilan para hindi ipursu yung kaso kung saan di umano siya ay involved sa flood control mess. Ano yung voluntary surrender niyo po? Ano po ang voluntary? Alam mo, maganda ang naging ginawa. No? Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest. How does the palace respond to the allegations of majority members sa Senate na politicking daw po itong ginagawang pagsasampa ng kaso and arrest against some of their members? Is it not the other way around? Dahil ang ngayon, ang bumubuo halos sa majority, sila yung merong issue. May mga kaso na nakaabang, di umano. At sabi nga natin, wala pa pong binubuo na majority sa pamumuno ni Senator Alan Cayetano, ay mayroon na silang mga issues na kinakaharap. So, hindi ba kabaliktaran yung sinasabi, baka sila yung namumulitika at hindi ang ehekutibo. Okay, babalikan natin ang mga nangyayari dyan sa Malacanang. DZMM Special Coverage. Dumako naman tayo sa nagaganap na press con ng kampo ni Vice President Sara Duterte dyan sa Senado. Trial begins, no? Kasi we also want to respect the Senate, and according to the rules, the impeachment rules of the Senate, in fact, under paragraph 18, pinagbabawalan po ang mga parties na to discuss yung merits ng kaso publicly. So kami naman po ay susunod lang po kami at magpapaunlak naman po kami lalo na sa trial. In fact, si Attorney Bidluan and si Attorney Narvasa will be helping me with spokesperson duties, para po lahat mapagbigyan. At from day to day, magpapaunlak naman kami ng interview para po maintindihan ng ating mga kababayan kung ano yung mga nagaganap sa bawat araw-araw ng trial. But sa ngayon po, talagang, I guess, pasensya na po talaga, hindi muna kami magpapa-interview, whether it be print or sa networks. Ano po yung prayer ng kampo ni VP Sara sa Senate impeachment? Well, of course, first and foremost, ang gusto natin ay sana ma-dismiss itong articles of impeachment laban sa kanya. But kung ano man ang mangyari, handa naman kaming depensahan ng ating Vice Presidente. So with that, I think I just want to make this as informal as possible. Hindi naman to formal press con. So siguro po kung meron pa yung mga tanong, pwede niyo po na kaming tanungin at susubukan namin sagutin. Saan po si Vice President Sara? Okay naman po siya. Business as usual lang po parati ang ating Vice Presidente. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho niya. Kaya nga niya binuo itong legal team ng maaga para masigurado siya dahil alam naman natin, na-anticipate na natin itong impeachment laban sa kanya. In fact, meron ng first round last year. So talagang binuo na niya itong defense team nang sa ganun, kahit may impeachment ay hindi po na-hamper o hindi natitigil yung trabaho ng ating Vice President. Attorney, yung pag-aahari niyo po ng sagot dito sa Senate impeachment po, ano yung naging role ng Vice President? Tinutukan po ba niya yung bawat sagot dito kasama kayo sa discussion? Definitely po, definitely. Ang isang answer, kami naman po ay mga abogado lamang. So kung ano man ang isusulat namin doon, dapat talaga ay nanggagaling sa Vice Presidente, lalong-lalo na, diba, na binasa talaga niya yung aming answer at siya nagpapatunay na lahat ng nakasulat doon ay nakasaad ng mga depensa para sa kanya. Ngayon po, siguro take ko na rin yung opportunity to thank, of course, the Senate. Napaka-smooth po ng pagpasok namin dito. Wala pong kaguluhan. We'd like to thank the media also for cooperating. So, I just wanted to take the opportunity on behalf of the defense team and of course on behalf of the Vice President to also thank the Senate po. Kasi naging napaka-orderly itong pagpapile namin ng aming answer. So, nakikibang pagpapile nyo ng answer ay hindi nagpapasakot po kayo ang lahat na Vice President. Well,
Well, that is without prejudice, of course, doon sa ating Supreme Court petition. Hindi naman po kasi incompatible yan. No, maaari namang sa ngayon alam naman natin hindi naman naglabas ng TRO for example ng Supreme Court talaga namang maaari magpatuloy itong proceedings at kami naman po ay magpa-participate, but again our participation is without prejudice doon sa mga constitutional infirmities na nakita natin at kaya tayo naghain ng petition sa Supreme Court. Actually, ang summary po ng answer namin is we really just set forth, yung nasabi ko nga kanina, yung defenses ng Vice President, yung nakita nating mga infirmities kahit dun sa naganap na Committee on Justice proceedings, no? Isa na dyan, syempre, yung sinasabi natin na wala namang ebidensyang attach sa mga impeachment complaints at yung mga ebidensya umano na inilabas ay inilabas lamang o nakalap lamang doon sa committee proceedings after we have already filed our answer before the Committee on Justice. Ito yung mga bagay na nire-raise namin no, sa aming answer. At maliban doon, in-address din namin no, yung bawat article. Yung mga allegations sa bawat article, in-address din namin yan sa aming sagot. Ako naman po ay magbibigay po on behalf of the defense team ng siguro executive summary sa ating mga kasamaan sa media. Dahil alam namin na gusto nyo pong malaman man lang kahit in broad strokes kung ano yung laman ng answer. It's just that, of course, we don't want to litigate our case through the media. So, and yun nga po, no, meron tayong rules on prohibiting us from discussing the merits publicly. So magbibigay lang po kami ng executive summary sa inyo para may magamit naman po kayo na material at makita nyo naman po kung ano yung basically the gist no, ng naging sagot. It's, well, the nomenclature is it's an answer, but obviously our answer is being filed without prejudice doon sa aming Supreme Court petition. Kasama po sa attorney merong kasamang plea para dismiss yung... Yes, of course, it's always going to be one of our prayers, no? Dahil nga sa tingin namin ay naging infirm yung may mga infirmities yung proceedings bago pa umakyat sa Senado itong articles of impeachment. But having said that, na sabi ko nga maliban doon sumagot din kami on the substantive issues. Of course, kaya po kami nandito dahil yun nga parating sinasabi kailan haharap si VP, but I think we have to contextualize yung pagharap. The fact that we filed an answer now kung hinaharap na ni VP no itong mga paratang laban sa kanya. Well, the documents dumami lang po yun dahil syempre meron tayong mga annexes no, mga attachments doon sa ating answer kaya po marami yun. But the answer itself is around 50 pages no, kasama na dyan yung signature pages. So nasa ganun lang po yung answer natin. But baka kasi magulat kayo, medyo nakamaleta nga. But that's because marami lang po talaga mga annexes. Copies, we had to give 5 copies as required by the impeachment court. Itong ibang maleta according to documents lahat? Documents. Although wala na pong laman yan dahil na-file na po namin yung ating answer. Yes, that's one of the prayers no sa answer namin na sinasabi namin meron ng infirmities yung naging proceedings. That's why we feel that it warrants dismissal. Also, we have raised our objections on the alleged pieces of evidence no against the Vice President by the way that sinasabi nga natin, and we have to reiterate yung mga pieces of evidence na yan na hindi naman naka-attach sa original complaints. And itong mga pieces of evidence na to ay nakalap lang no, noong ongoing yung proceedings ng Committee on Justice and after we have filed an answer. So to us, this goes into basic tenets of due process. Kung kinakailangan, sa ngayon, we don't really want to box ourselves in kung kailan, diba kasi parating yan yung tanong, but kung kinakailangan naman po, we'll have to see, that will have to be determined no, to on the developments of the proceedings. Ano yung pinag-confirm sir na ebidensya na nakalap lang sa committee na nilabas after ng... Well, actually lahat.
lahat ng mga lumabas. I'm sure you were following the hearings, no? So, AMLAC reports, for example, lahat yan, no? Wala naman yan sa hindi yan naka-attach sa original impeachment complaints. Aside from the prayer to dismiss the case, what other prayers can we? Well, we raised an opposition and our objections basically on on the admissibility of pieces of evidence. No? So, but we'll see. We'll see. Siyempre, ang ultimate prayer talaga namin ma-dismiss articles of impeachment. Aside from pieces of evidence, do you have witnesses to present? Tayo po kasi ay depensa, so tayo ay maghihintay muna. Of course, we have witnesses in mind, but as to the details, hintayin muna natin kasi ang burden of evidence dito ay nasa prosecution. No? So once they present their evidence, doon natin ma-determine kung ano ba yung kailangan nating i-presenta to rebut whatever they present. Pero are you convinced that the President will not be guilty with the verdict based on your The Vice President po? The Vice President. Well, we are confident. Attorney, it's more the proceedings that you are questioning. Well, not just the proceedings, ma'am. We question the proceedings, but we also, as part of our answer, talagang sinagot din natin yung substantive part, no? Meaning the allegations themselves, no? The 4 articles of impeachment. Attorney, what specific relief are you asking for from the impeachment? As I said, ultimately, syempre, dismissal po no, ng articles of impeachment. Titingnan natin kung ano yung nangyayari sa proceedings and we will participate and definitely we will abide by what is constitutionally permissible and the constitutional processes laid out. Yeah, hintayin lang po natin yung development ng proceedings, no? No, it's not really the summons. It depends kasi kung ano yung takbo ng proceedings. I cannot tell you exactly kung ano yun. But tingnan muna natin paano tumakbo yung proceedings. Nakita ko, I don't know if that's official. May nakita lang ako sa SOCMED yata kanina. I don't know if that's official. But whatever is the official calendar, we will just abide by the calendar. Pero for me, doon pa sa mga senator judges na confident with that. Of course, alam niyo, parati kong sinasabi, parati namin sinasabi sa defense team, we should always give the senator judges the benefit of the doubt. Although we have to admit, and we're not naive to the fact that impeachment is both a political and a legal process, we believe in political neutrality of the senator judges. So, kung meron mang partiality, wag po muna natin kumbaga bigyan ng badge of any partiality ang kahit sinong senador, mapa pro or anti, hindi ba? We have to give the senator judges the benefit of the doubt and we submit to whatever happens in the impeachment court. Given the pieces of evidence and other procedural stuff that you're going through, are you confident that this can be a simple or shorter? Yes, because as far as we're concerned, we're very confident with our legal position. No, we are very confident that wala namang nagawang impeachable offense ang ating Vice Presidente. But these things will be threshed out. It will depend on the pieces of evidence that will be presented, the witnesses that will be presenting those pieces of evidence. So, hindi natin alam, susunod lang tayo kung ano yung magiging schedule. No? But tayo, we are ready to confront all of these allegations. Well, again, I will just have to restate what I said earlier. We have raised what we saw or what we believe in as constitutional infirmities, defects in the procedure, and also the deficiency on the substantive aspect of these allegations. We feel that the allegations do not rise to the level of impeachable offenses against the Vice President. So, and for that, those are the grounds by which we think dismissal is warranted. But, like I said, let's see how things turn out. Basta tayo sa defense team, we are definitely ready to provide the Vice President with the best defense. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, guys.
Tawagin natin si Robert Mano, nandiyan pa rin sa Senado. Robert, go ahead. Sandro, officially nakapag-submit na ng answer ang tanggapan ng Vice President sa articles of impeachment laban sa kanya. Si Attorney Michael Powa, kasama ang 5 pang mga abogado ang naghain ng answer dito, pero ang depensa nila without prejudice doon sa kanila nakahaing petisyon sa Korte Suprema. Ibig sabihin, dahil walang desisyon ng Korte Suprema, ay lumalahok pa rin sila dito sa procedures ng Senate Impeachment Court. Ang pinaka-prayer ng kanilang answer ay i-dismiss itong articles of impeachment dahil marami daw butas yung articles of impeachment. Kabilang dyan, yung mga proceedings na nangyari sa Committee on Justice ng Kamara. Wala daw ebidensya na naka-attach sa impeachment complaint. Inilabas daw yung mga ebidensya na nakalap lamang doon sa Committee on Justice hearing mismo. Pero yung daw articles of impeachment o yung impeachment complaint rather na inihain laban sa Vice President ay walang mga nakalakip na ebidensya. Ang bawat articles of impeachment ay sinagot ng tanggapan ng Vice President. Kasama daw si Vice President Sara Duterte na naglatag ng sagot dito sa articles of impeachment na ito. At bukod doon sa kanilang prayer na i-dismiss itong impeachment ay may opposition din sila. Ibig sabihin, kinukontra rin nila yung pagtanggap sa pieces of evidence na inihain naman ng Kamara. Meron daw sila mga witness na posibleng itap, pero didepende pa daw ito kung ano yung itatakbo ng impeachment court. Handa rin daw ang Vice President na humarap kung kinakailangan, depende sa takbo ng proceedings. Mula sa Senado, yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM. Alright, maraming salamat, Robert Mano. DZMM Special Coverage. Ay tuloy-tuloy pa rin po ang paghahatid namin ng balita dito sa ATM. Anong take mo? Anong take mo sa DZMM? Ay nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? O, di ba? Magkasunod pa rin tayo kahit papano. Teka lang, pasok lang muna tayo ng isang... DZMM Radyo Patrol Flash Report! Sino ba to, Maana? Ayun, kuha muna tayo ng balita mula kay Jom Garner. Jom. Jom? Jom, go ahead. Bro, Willie, sumuko na dito sa Sandigan 5th Bayan Division, 5th Division ng Sandigan Bayan, yung isa or dalawa mga dating district engineer ng DPWH na subject ng warrant ng Sandigan Bayan para kasong plunder na inuugnay kay Senador Jinggoy Estrada. Sa ngayon, nakaantabay kami dito sa may labas ng courtroom ng 5th Division para malaman kung sino dun sa tatlo yung sumuko dito. Dalawa kasi, kung matatandaan natin, tatlo kasi yung mga dating district engineer ng na subject ng warrant. Yan sila, Denrel Fortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Gonzalez Jr. Isa dun sa mga matunog na pangalan na patuloy pa rin natin kinukumpirma ay si Gonzalez at si Fortuna, yung dalawang nandito ngayon sa courtroom. Samantala, itinakda na ng Sandigan Bayan Second Division ang petsa para sa arraignment at pre-trial naman ni Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bunoan para sa hiwalay nila na kaso na draft dahil sa paglabag sa Section 3 ng Republic Number 3019. Okay. Jom, babalikan ka namin ha. Jom, babalikan ka namin. Meron lang tayong ipapasok na isa pang flash report. DZMM Radyo Patrol Flash Report! Naku, kumuha pa tayo ng isa pang flash report mula dyan sa Senado, si Radyo Patrol Robert Mano. Go ahead, Robert. Sandro, 5 o'clock ngayong hapon ang sesyon ng Senado, pero 5:09 na ng hapon, hindi pa rin nagsisimula ang sesyon sapagkat wala ni isang miyembro naman ng Senate Majority ang nandito sa floor. Kumpleto ang Senate Minority, 11 senador mula sa minorya
ang naririto ang Senate Secretary, naririto Senate President Ara Peter Cayetano at iba pang senators na mula sa majority bloc ay wala. Wala pa ibinibigay na pahayag ang ibang mga senador dito, maging si Senate Minority Leader Vicente Soto III, kung ano ang mangyayari ngayon o kung may delay lang ba or what. Kinausap nila ang Senate Secretary pero wala pang anunsyo. Pero usually ay during the time kung anong oras nag-start ang session, usually the 3 p.m. session, ay dumarating na yung mga senador coming from minority and majority. Pero ngayon, all minority pa lang ang nandito sa floor. Labing isang senador mula sa minorya. Oo, Robert. Yan ang kumpirmado. Oo. So, pag ganun ba, tinitignan pa rin dyan yung quorum? Ilan ba dapat bago magkaroon ng quorum? 13 dapat. At syempre, bukod doon, hindi sila makakapag-session dahil ang presiding officer ay wala. So, coming from the majority block, wala ding naka-assign pa na papalit na magpapacilitate ng session. So, nakaupo lang ngayon yung mga senador. Hindi natin alam kung ano yung gagawin ng nasa minority block after this situation. Kung magtutuloy-tuloy ba na walang darating na senador at kung ano yung mangyayari. Babalik ako mamaya, Sandro and Maan. Pero Robert, bago ka na pakawalan, yung nakita ko yung agenda ngayon at kasama sa nakatakdang magkaroon ng privilege speech si Senador Erwin Tulfo at si Senador Win Gatchalian. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi natin alam, Sandro, sapagkat sa mga ganyan na agenda na binibigay, hindi naman nila inilalagay kung ano yung topic na pag-uusapan, kung ano yung issue na gusto nila i-brought at sa plenary. Ang i-bring up sa plenary, ang nangyayari lang dyan ay kapag nagsalita na yung senador, saka mo lamang malalaman kung ano yung ilalatag niya o i-bring up niya sa plenary sa kanilang privilege speech, Andron. Oo, pwede rin bang i-push na naman yung nabinbin na last time, yung amyenda sa House, sa Senate rules, etong virtual participation. Posible bang itulak ulit ngayon sa diskusyon? Pwede, laging option yan, lalo na from the majority, pero from as of now, 12 minutes na matapos ang inaasang simula ng session. Wala pa rin. Hanggang anong oras yan, Robert? Hanggang anong oras iintayin? Maghihintay. Yun ang tanong ko, hanggang anong oras maghihintay yung Senate minority dito. Abangan natin. Oo, at saka Robert, wag natin kalimutan na may ugong din, na may mga senador na nagpo-push para maging Senate President, si Senador Win Gatchalian. Palit ulit. Yan ba ay ramdam dyan, yung ugong na yan? Usap-usapan, bulong-bulungan? Actually, dahil medyo manipis nga yung numbers between the minority and majority, lagi nga sinasabi, anytime po pwede yung possibility na yan. Alright. Sige, basta alertuhin mo na lang kami, Robert, kapag nagkaroon na ng quorum dyan sa Senado. Balik mo na sa inyo, Sandro Maan. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Tingin mo sadya? Tignan na. Alam mo, malalaman natin yan mamaya. Lalo ko yung ugong na sinasabi mo nga, na palitan na naman ng liderato. Hindi nga magkakasesyon kung walang quorum. At saka, kung may walkout ang minority last week, sila naman merong... parang... ano ba't may hindi dumalo? Ano sinasabi natin? Kami naman. So, palitan lang sila ng gagamitin din namin yung walkout. Kasi hindi walkout to kasi hindi sila dumalo non-appearance. So, MIA. Asan sila? Missing in action. Ay, nako, kayo talaga, pasweldo kayo, tapos, nako ha. Ano oras na, Miss Beautiful? Ang oras, 5:13 ng hapon. Ito, kumausap tayo ng isang abogado para nga pag-usapan itong nangyayari sa Senado. Makakasama po natin via Zoom si Attorney Paulo Emanuel Tamase, Associate Dean at Assistant Professor po mula sa UP College of Law. Makakasama natin via Zoom. Magandang hapon po, Attorney Tamase. Good afternoon. Magandang hapon din at sa inyo mga taga-subaybay. Attorney Tamase,
Yun na nga. Ay, walang quorum. So Aha. talagang totoo nga yung sinasabi ng ibang mga abogado at ilang mga political analysts na talagang, ang sabi nga ni dating Senate President Franklin Drilon, useless na itong Senado. Do you also share that sentiment, Attorney Tamasi? Lalo na itong walang quorum, ibig sabihin wala silang ma-approve ang batas. Tsaka pwedeng gamitin lagi yon, di ba? Kapag tulad yan, may ugong-ugong ng palitan ng liderato, huwag tayo umattend para walang quorum. Yun ba yun? Siguro, dalawang important na point. No? Una, mahalaga na tignan niyo yung larger view na in the last few weeks, napaka-dysfunctional nung Senado natin in the sense na nabalita naman na may mga committee hearing na na-cancel, yung consideration ng bills na hindi na itutuloy dahil dito sa ligodon sa Senado or CORE, kung ano man yung gusto natin tawagin. So, nakakabahala yun kasi hindi natin yun ina-expect sa ating Senado. Yung expectation ng Senado ay mas senior, mas mature siya na body, na walang galang mo sa House. But parang nakikita natin recently na actually nag-meet ng expectations kung paano dapat tumakbo ang Kongreso ay mukhang yung mababang kapulungan. No? So objectively lamang, malayo yung nangyayari sa Senado ngayon doon sa nakasanayan natin, especially sa mga nakaraang dekada. At pangalawa din po siguro, yung konsepto po ng walkout or boycott nitong mga plenaryo or even committee hearings, hindi po lahat yan ay invalid or hindi po lahat yan ay masama. Minsan importante to make certain strong political statements. And bahagi din po yan ng mga operation ng ating Senado. So siguro importante po tignan kung ano po yung dahilan ng pag-walkout, ano po yung dahilan ng pag-boycott. Kung ikukumpara natin to last week, yung boycott ng minority, mukhang ang source po nun ay yung perception ng minorya na parang binabraso sila doon sa pagpapalit ng isang rule ng Senado na obviously affect yung kalidad ng debate at talakayan sa Senado, no? Kung mag-video conference at kung para saan yun. So today, nag-aantay tayo ng explanation kung bakit pasado alas 5 na hindi pa rin nagtitipon yung Senado. At maganda bigyan ng pagkakataon yung mayorya to explain kung bakit hindi pa ho sila nagpapakita. Pero dapat din ho mabusisi tayo, no? Bakit ho ba hindi po nagpapakita ngayong hapon na ito para ho ba maiwasan lang yung pagpapalit na naman ng liderato sa Senado? Kasi kung yun po yung dahilan, then obviously nakakadismaya po. Pero Professor Dean, lagi na lang bang ganito ang mangyayari? Parang deadlock, no? Pwedeng, yun nga, may walkout, may boycott, merong hindi lalabas, hindi mag-a-appear. So parang walang matatapos ngayon sa Senado. Walang maipapasang batas. Kasi Attorney Tamasi, kung ano man yung maipasa sa Kamara, kung kahit gaano kasipag ang Kamara, kung ganito ka-dysfunctional itong Senado, baliwala rin. So laging ganon, deadlock na lang lagi, Professor. Opo, no, at concerned din po siya kasi may impeachment po na parating. No? Bagaman iba naman na pagpupulong or ibang session yung impeachment, inevitably, yun yung isang sitwasyon na lahat sila naroon. So, kung may leadership changes man bago mag-starting session, hindi mo alam kung may maneuver within the rules, no, para magpalit sila ng liderato sa Senado. So, mukhang ganun po yung may expect natin unless mag-agree po yung usually sa mga ganito naman pong sitwasyon, and medyo sa labas ng batas na ito, yung moderate sa gitna, sila po usually yung nagde-determine kung sino po talaga yung magiging liderato. So obviously may mga hardline po na nasa majority, may hardline na nasa minority. Ang tanong ay, yung mga nasa middle ground ba nilang parehong majority at minority, mayroon po ba doon na uusbong na potentially na leader ng Senado? Baka siya po yung makapag-unite doon sa Senado na parang consensus candidate. No, importante din po siguro, and I think ilang beses na po ito nabanggit, no, na yung Senado natin, bawat senador, isipin ko ano yung mas mabuti para doon sa institusyon. Kasi at this point, ang baba na po ng kumpiyansa ng mamamayan sa ating Senado. May kita nyo naman yan, sunod-sunod yung public statements ng kung ano-anong grupo, sa civil society, business groups, no, doon sa nangyayari na gulo. And hindi po yun, parang hindi po siya maganda. No? Kasi outside po yung hindi po makapagpasa ng batas ng maayos. Parang suspend din po yung ibang mahalagang bagay. No? Sa labas pa nung pagpapasa ng batas. Kung ganito kataas yung tensyon o sinasabi ngang magulo ngayon sa Senado, ito rin ba yung mangyayari oras na magsimula na talaga
no? Yung trial proper At saka, sa impeachment. At saka, attorney, hindi kaya ito para-paraan lang. Baka naman sinabi lang nila na, forthwith namin ginawa ito, pero pinlano pa nila ito. Kaya nila kinuha rin ang liderato ng Senado. Well, mahirap po mag-speculate, no, kung gagawin ba talaga nila yung tungkulin na sa Senado. I think si Attorney Poe no, yung nag-press con kanina, mukhang nag-submit naman po yung defense ng kanilang answer sa impeachment court. So mahirap hulaan kung ano ba talaga yung motibo nila. Pero honestly, mahirap naman po ihiwalay yung mga kaganapan 2 weeks ago na nagpalit ng liderato doon sa impeachment na parating. So I think nung kinonstitute yung impeachment court kaagad, I still think good sign pa rin ho yun. Ibig sabihin naintindihan ng Senado na yung trabaho nila ay maglitis kaagad. Hindi lang natin alam kung magagamit bilang bagong palusot yung problema nila, no, doon sa liderato. At obvious kasi na magiging problema yun kung ganito kaliit yung margin between ng minorya at mayorya, halos tablado sila, no. So again, importante yung magkaroon ng consensus kahit paano yung Senado. Nung may mga pamamaraan naman sila informally at formally upang magdipon bilang caucus or para magkaroon ng, hindi ko alam, no, may mediator ho ba sila na pwedeng kunin para pag-ayusin ho sila. Kasi po, outside of yung personal na interest at kapakanan ng mga senador ay may institution po sila na dapat iniisip. No? At medyo critical po kasi yung Senado sa ating sistema ng pamahalaan. Di ba, wanted pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ngayon lang, may warrant of arrest na nga. Etong na non-bailable. Non-bailable. Si Senador Jinggoy Estrada. So, at mukhang hindi pa dito, mukhang meron pang inaasahan sa mga darating na panahon. Sa ICC, diba? May lalabas din sa ICC pa. Diba? So talagang, kumbaga yung pagitan ng minority tsaka minority, hindi talaga malaki yung difference. At anong epekto nito kung halimbawa may mga malalagas nga? Malalagas, ibig sabihin mawawala because of the arrest warrant, yung mga kasong kinakaharap ng mga senador. Prof. Dean. May dalawa pong importante na provision sa saligang batas na mag-a-apply dito. Una po, may provision po kasi na ang Pangulo ng Senado kailangan ay binoto ng mayorya ng buong kapulungan. No? So, majority of all of the members of the Senate. Ibig sabihin mo nun, kung 24 po ang kasalukuyang members, kahit 5 pa ho sa kanila yung maikulong, 13 po yung minimum na boto na kailangan. At least base dun sa pagbabasa or textual na pagbabasa ng ating saligang batas. Hindi pa ako nakakita ng any contrary na interpretation doon. So medyo yung number po na yun, the majority of all of the members, ini-ensure din po kasi noon na yung liderato ng Senado ay nasa kamay ng isang taong pinagkakatiwalaan at hindi po yung nakikita natin ngayon na papalit-palit yung kung sino po yung namumuno. Pero Attorney Tamase, sige, maputol ko lang po Attorney Tamase, kasi nga 13 yung majority. Yung pagboto naman sa Senado sa impeachment trial, kailangan 16. Diba mayroon din pong nakalagay sa provision sa Section 5 ng Anti-Plunder Law na dapat ang opisyal na kinasuhan ng plunder ay dapat suspindihin. So hindi po ba dapat suspindihin din itong mga senador na nakasuhan ng plunder? Or pwede bang may amyenda sa batas, diba? O hilingin, diba, na kumbaga iusog, kontian. Kung halimbawang sabi mo nga. Yung 16 tsaka 13 yung 16, na mga numero. Posible ba yon, Prof. Dean? Yung 16 po at 13 na numero, hindi po yan pwede maiba nung batas lamang. Kasi sa ligang batas mismo, yung constitution mismo natin yung nagtatakda. At may dahilan po para yan. 16 po yung hinihiling kasi mataas po na threshold ng impeachment or pagtatanggal ng isang democratically elected na opisyal. So dahil mataas po yung threshold na yun, binabalanse niya yung kadalian ng pagpapasa ng impeachment sa House doon naman sa pagkaseryoso or pagka-exacting nung pagtanggal ng isang opisyal sa Senado. Yung 13, importante yun kasi hindi nga pwede na parang walang control yung Pangulo ng Senado. Kailangan suportado siya ng karamihan ng members. So ang solusyon dyan, kung hindi makakuha ng 13 si candidate A at 13 si candidate B, ay maghanap po sila ng candidate C. No?
Pagdating naman dun sa issue ng preventive suspension na nabanggitin niya, sa Plunder Act, tama po yun. No? Pero ang importante po dun ay una, kailangan ng korte ipag-utos muna yung preventive suspension. Tungkulin po ng korte talaga na i-issue yun. At ang pangalawa ay, yung purpose po ng preventive suspension na yun ay iwasan yung pagkasira ng ebidensya or pagtatamper dun sa mga testigo. And in practice, yung hindi po naman po siya penalty, and yet excluded po, or hindi po excluded rather, yung senador na yun dun sa 24. Kasama pa rin po siya dun sa parang denominator, no? Ditong mga threshold na pinag-uusapan natin. Alright, sige po, maraming salamat, Attorney Tomas. Siguro aabangan na lang talaga natin kung ano yung mangyayari dyan sa Senado. Oo, thank you, Prof. Dean. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Yan po si Attorney Paulo Emanuel Tomas, ang Associate Dean and Assistant Professor po sa UP College of Law. Ano oras naman? Ang oras. Ito, 5:25 ng hapon. Ay, nagbabalik pa rin po ang ATM. Anong take mo? Ay, yung mga taga-kamara sa ating nakatutok, nakikinig dyan sa radio room. Sila Isa, sila Ate Milky, Ate Lani, si Haji, si Jelly, si Jovi, at si Tina. Roll call. Oo, nagpapabati ang mga reporters na yan. Dahil dyan. Nalonesan kayo, no? Dahil dyan, pagtatabi nila ka ng merienda. At dahil din dyan, welcome back. Oh, di ba? Uy, grabe naman. Matching Kasing yung tindi kulay. rin. Kasing tindi rin na nangyayari dyan sa labas. Oy, maraming salamat mga kaserbisyo kapamilya.